Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa ating pong daily vlog. So ang ating pong pag-uusapan po for today ay patungkol pa rin po that we are born for God. Pero ito pong topic natin, we are born bilang mga Kristiyano po, bilang mananampalataya sa ating Panginoon, we are born to worship po. So mahalaga po sa ating mga mananampalataya na tayo po ay mag-worship. So pinanganak po tayo dito sa lupa para magsamba sa ating Panginoon. So ready na po ba kayo sa ating pong topic for today? We are born to worship God. At ang sabi dito sa John 4:23, when the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth, for the Father is seeking such to worship Him. Hinahanap po ng Diyos ang mga tao, ang mga anak po niya, magsasamba sa Kanya sa spirit at katotohanan. At sa panahon po natin ngayon, marami pong tao ang sumasamba pero sa maling pamamaraan. So ang hinahanap ng Diyos yung magsasaliksik sa Kanya, yung hahanapin siya through worship po. So if He is seeking for true worshiper, it means there is a false worshipers. So meron din pong false worship and false worshiper po. Meron pong hindi totoo. So pag-usapan po natin yan ngayon pong umagang ito na kung saan matututunan po natin ang paano ba talagang sumamba sa ating buhay na Diyos. So ito po ay pinakita ng Panginoong Hesus kung paano tayo sasamba dito po sa John 4:19 to 26. Atin pong basahin to. Muli, John 4:19 to 26. Sabi dito, Sir, sabi dito ng Samaritan woman, the woman said, you must be a prophet. Our father worship in this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. In verse 21, it says, Jesus replied, believe me, my dear woman, the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father on this mountain or in Jerusalem. So, ang nag-uusap po dito ay si Jesus at yung Samaritan woman. Sabi ng verse 22, you Samaritan know very little about the one you worship, while we Jew know all about him, for salvation comes through the Jews. Verse 23, but the time is coming, indeed, it's here now, when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way. Verse 24, for God is spirit, so those who worship Him must worship in spirit and in truth. So the Samaritan woman said, I know the Messiah is coming, the one who is called Christ. When He comes, He will explain everything to us. And in verse 26, sabi dito, then Jesus told the Samaritan woman, I am the Messiah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So dito may papakita po natin na ang Panginoon mismo ang nagsasabi o nagtuturo paano ba natin sasambahin ang ating Diyos na buhay. So yan po. So purihin ang Panginoon sa kanyang tinuturo po sa atin at titignan po natin ngayon paano ba itong true worship. Based on the scripture, it says, worship the Father in truth and in spirit. So pag-usapan muna natin yung negative, yung kabaliktaran. Ano ba yung maling pag-worship po? Okay. Ang sabi po din yan, dinescribe din po yan dito sa verse 20 to 21, yung mga specific place, hindi na po worship into a specific place po. True worship is not in a specific place. So binago na po yan, dati po kasi sa Jerusalem lamang. So binigay na ng Panginoong Hesus na darating yung araw, at ito ng araw yung araw, and the worshiper will worship God in spirit and in truth. So hindi na po required na tayong lahat ay pumunta ng Jerusalem. So worship, true worship is not in a specific place. So our Father worship on this mountain, sabi dito sa verse 20-21, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Jesus replied, believe me, dear woman, the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father on this mountain or in Jerusalem. So mga kasama at mga kapatid, ang pag-worship po ay hindi na po kailangan pumunta tayo ng Jerusalem. Napakalayo po sa bayan ng Pilipinas po ang Jerusalem. So, purihin ng Panginoon because of this New Testament. Okay, New Covenant na binigay ng Panginoon. Pinapakita po dyan na hindi na po sa isang place, specific place, ang pagsasamba. So, ano pa po ba ang sinasabi ng Panginoon dito na hindi na po ang worship ay hindi na po yung, isa po dyan ay yung tradisyon, hindi lang sa specific place at yung tradition po. Sabi po ng verse 22, you Samaritan know very little about the one you worship. Yes, marami po nagtuturo na ito po yung nakagisnan po nating paano sumamba. So, kagaya ko po, ako po ay lumaki sa isang religious family, pero pinakita po sa akin na bakit ko ba ginagawa yon yung mga panahon na yon. Kasi ito po yung nakita ko doon sa aking mga
kamag-anak, sa aking mga magulang. So I thought, yun yung tama. I never experienced noon na ako po ay magsaliksik because ito lang po yung nakagisnan ko. Dahil bata pa nga po. So in tradition, ang sinasabi dito, marami po sa buong mundo na nagsumasamba sa Diyos because ito yung naging tradisyon ng kanilang bayan, ng kanilang pamilya, ng kanilang kultura po. So naglabasan po ang maraming mga relihiyon na kung saan sumasamba ang tao sa iba-ibang pamamaraan po. Ano pa po ba yan? Sabi dito, worship is not just an outward act or form that is followed. True worship has to do with knowing the one we worship. Sino po ba yung wino-worship ninyo? Marami nagsasabi na buhay na Diyos ang kanilang sinasamba. Maaaring sinasabi lang po nila pero hindi talaga nila naintindihan kung sino yung sinasamba nila. When you seek o when you i-detail po natin yung pong tanong natin sa kanila, o sino po ba yung sinasamba nyo? I-detail po nga po natin, hindi nila mabibigkas po yan. Pero sinasabi ng karamihan, ang sinasamba namin ay isang Diyos lamang. So sabi nga din, it is based on relationship and is the expression of love and adoration. Because majority of people na nagiging traditional nga lang po at wala talagang relationship sa Diyos. Kaya hindi nila masabi kung sino yung sinasamba nila. Di ba po? Kaya po yun ang nakakalungkot. Yan po yung realidad sa ating pong kapaligiran. When sinasabi nila, iisa lang naman po yung sinasamba namin. Iisa lang yun. Pare-parehas lang tayo na sinasamba. Ano man ang relihiyon natin. Iisa lang. Yung Diyos na buhay. Ngayon, pag tinanungan natin in detail, sino ba yung sinasamba nyo? Ano ba yung relasyon nyo sa Kanya? Okay, pag inelaborate po natin yung mga ganong katanungan, ibig sabihin, hindi talaga buhay ang kanilang relationship doon sa Diyos na kanilang sinasamba. Because worship is an expression of love and adoration. Kagaya po ng ating mga minamahal. Di ba po? Ine-express natin yung love natin sa kanila. Because sabi nga minsan, sabi po ng ibang tao na action is louder than words. So when we worship God, minsan kailangan lang din po yung action din. So paano ba natin hindi lang sinasabi natin, I love you Lord, but it is in an action because an expression of love is also an action. And also, yung adoration. When you say you love people, di ba, kailangan i-express mo yung love mo talaga sila. Kaya ka tayo mayroong bibig. Mapapansin nyo, even yung mga wala pong pananalita o hindi sila makapagsalita, merong hand signal na they say, I love you. And the word love, I love you, is different kind. Ano po yan? Iba-ibang dialect, iba-ibang language. Meron po silang expression po dyan. So that love is kailangan po buhay po sa atin. When we worship God, dapat buhay po sa atin. The key to true worship is the focus of our worship. The key to true worship is the focus of our worship, God Himself. So wala tayong iisipin, si God lang. Wala tayong dapat i-adore, si God lang. Wala tayong dapat ibang karelasyon, si God lang. In terms of relationship po, sa mga Diyos po. Kasi minsan po, napakaraming, sabi nga po nung iba, napakarami ng Diyos dito po sa mundo. Minsan may mga milyon-milyon nga raw po, no? Yung ibang relihiyon. So, napakarami po ginagawa ang mga tao paano magsamba sa Diyos. Pero ito nga raw po ay hindi tradisyon. False worship focuses on the act itself, centering on ourselves and giving it. So, ang maling pagsamba po, even yung mga Christians din po, ang maling pagsamba ay yung ating pong pag-worship, kasama po yung tao. Kasama po ako, kasama po tayo. Ang true worship po, si Lord lang ang focus natin. Si Lord lang yung ina-adore natin. Si Lord lang yung sinasabi natin dun sa mga praises natin, dun sa mga wordings natin. Hindi po yung sarili natin, hindi yung emosyon natin, hindi yung nararamdaman natin. It's not us, but it is God Himself. Amen po ba? Naiintindihan po ba na ang pagsamba po natin ay si Lord? Di ba po? Walang others. Kaya nga po, alam niyo po, nasusulat po sa scripture that God is a jealous God because a lot of people ay napakaraming minamahal at ito po ay nagsiselos ang Diyos. Kagaya din po ng mga may asawa po dyan. Naniniwala ko, one is enough, di ba? Pagkaroon ka ng number 2, number 3, nagagalit kaya ang gulo-gulo ng family. So, ganyan din yan. So, pag meron tayong ibang minamahal dito sa mundong to, bukod sa Diyos, minsan po nagsiselos ang ating Panginoon. So, gusto ng Panginoon, siya lamang po ang ating mamahalin. Po sinabi ng Bible, sinabi po ng Scripture, love God with all your heart, soul, mind, and strength. So, in short, God is the number one sa buhay po natin. Ano pa po ba yung mga bagay o yung true worship na hindi tama?
Okay, yung worship na hindi tama ay yung wrong heart, wrong motives. In verse 4 to 19, sabi diyan ng Samaritan woman, ay namubuhay po siya sa kasalanan kasi pagkat meron po siya mga kinakasamang mga lalaki po doon, kung babasahin po natin sa verse 4 to 19 po, no? So yet, he was very religious kasi po marunong siyang sumamba eh. Doon sa mountain na yung sinasabi po ng Bible. Pero nabumbuhay ang babae sa kasalanan. So mapapansin po natin, ganun din ang karamihan in nowadays, nagiging reliyoso ang mga tao pero nabubuhay ang tao sa kasalanan pa rin. So Jesus revealing worship means nothing if the heart is not right. So, pag nagsasamba tayo sa Lord, pag hindi tama ang puso po natin, hindi po yan tama. Hindi accepted ni Lord yan. Sabi nga, ang Isaiah 29:13, sabi dito, the Lord said, as much as these people draw near with me with their mouth and honor me with their lips, but have removed their hearts far from me. So kung wala po ang puso natin kay Lord, hindi po yan tunay na worship. Because of the time natin po ngayong umaga, tayo po ay magpapatuloy po bukas at patuloy po natin itong subaybayan, itong topic natin na patungkol po sa pagsamba sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat, O Diyos, sa lahat ng inyong mga tinuturo po sa amin at dalangin po namin sa amin pong series ng pag-aaral ngayon. Ito pong worship ay amin pong maintindihan at magbago po ang aming pananaw, magbago po ang aming kilos, magbago po kami, Panginoon, upang matugunan, Panginoon, ang hinahanap po ninyo ng sasamba sa inyo ay sa Espiritu at katotohanan. Tanggalin niyo po lahat, O Diyos, ang lahat ng natutunan namin sa mundong to na hindi ayon sa inyong kalooban. Purihin ka at sambahin ka at pagpalain niyo po ang lahat na sumusubaybay ng mga vlogs na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kita-kita po tayo bukas sa ating pong pagpapatuloy na topic po ng worship.